Hi everyone! So, ito na naman ang vlog natin at ang i-share ko naman sa inyo ay yung excuse. Hi everyone! So, ito na, U.S. citizenship interview and requirements. So, when you receive the letter, of course, you have to provide all the information that you need, but most important is your green card, interview letter, and your passport. So, those are the documents that you need to bring just in case. And here's my timeline for citizenship. And, ayan yung envelope ko na dala-dala just to secure all the documents that I have. That's inside my documents, but any envelope, that's fine. So, ito ang reviewer ko. Nakita ko lang online, but you can always download the 2008 version na galing mismo sa website nila. Same lang naman, ganyan lang din. So, ayan ang magiging reviewer nyo. Please make sure na mag-review talaga kayo ng maigi para ma-mastering nyo from your heart and mind. At least alam nyo talaga kung ano ang 100 civic test. So, ayan. Make sure na i-review nyo po talaga. So, ayan, kung makikita nyo, minapaysa-isa ko yan. So, wala sa harap yung sagot. Nasa harapan lang muna yung mga questions. Pero, yung sagot ng mga questions na yan ay nasa likod niyan. Pero, yung 2008 version, parang ano lang siya, pag nag-e-exam tayo, may multiple choice, right? Doon, naka-include talaga lahat ng questions and answer naka-include. So, makikita nyo na nasa likod lahat ng sagot ng nire-reviewan ko. Pero ako kasi tatlo ang reviewer ko. Yung ganyan, tsaka yung 2008 version ng civic test na mismo galing sa website ng USCIS. So, kung gusto nyo maging ready talaga, so, ayan na lang, i-download nyo. 2008 version from USCIS website. So, kaya yon ang pinag-aaralan ko rin kasi tinitest ko rin yung sarili ko, ini-exam ko rin. So, kung makikita nyo, mayroon akong papel na full of answers from the civic test. So, ilang beses kong trinay na gawin yan. Kung makikita nyo, diba, pinapakita ko sa inyo. Tapos, yung nasa yes or no, yung parang, deep na words sa yes or no. Ayan, sinusulat ko rin. Tapos, yung form of our government is republic dito sa United States. So, ayan, kung makikita nyo, diba? Kung makikita nyo, marami talaga. Tinetest ko lagi ang sarili ko kung kaya ko ba talagang sagutin yung 100 civic test questions. So, ayan na. Nag-same day interview and oath taking ako. And then, yan yung included sa certificate, yung brochure and mini flag, and then yung picture ko. And then, of course, my congratulations. So, don't forget to watch the full video. Okay? Check the blog description. So, the building for the interview are right there. That's 34 Civic Test and Civic Plaza. And then you're going to park right here. There, you'll get a ticket. I think it's $20 daily. And then $1, not sure. At yung i-share ko naman sa inyo ay yung interview natin for U.S. citizenship. So, okay, para sa ating citizenship interview. And of course, oath taking. So first, pagdating nyo doon sa building, may dadaanan kayong security guard or security, and kailangan nyong ilagay yung mga gamit nyo doon sa scanner nila. Yung tubig, pwede naman. Nagdala kami ng tubig kasi syempre, ang nabasa namin, usually, long waiting time. So, nagdala kami, kahit hindi long waiting time naman, nagdala talaga kami ng tubig in case na
mauhaw, if you get thirsty. So, it's up to you kung gusto mong isama ang asawa mo sa interview mo or kahit ikaw lang. Ako kasama ko kasi siya, syempre, ang nag-drive for me. So, again, ilalagay nyo yung dala-dala nyo lahat, and yung wallet, cellphone, belt, ilalagay nyo doon sa scanner para ma-scan nila. So, pangalawa, after ma-scan yung mga gamit ninyo or may lagay yung scanner, of course, i-collect nyo. And then, pupunta na kayo sa second floor na para sa USCIS interview. And take note, sa building naman, pagkatapos mo pumasok, meron namang mga directions. Kung, for example, first floor, para sa first floor, second floor, and third floor. So, meron siyang nakasulat naman, instruction. So, and also naman, doon sa pinadala sa inyong letter, schedule interview nyo, meron namang doon nakalagay na, di ba, address, and then room number, and then kung anong oras, kung kailan ang interview nyo. So, pag nandoon na kayo sa area, sa akin Santa Ana, pag nandoon na kayo second floor, sa room kung saan gaganapin yung interview nyo, mag-check-in kayo kung saan ibibigay nyo yung green card tsaka yung interview letter ninyo. Okay? Tapos, pag nakuha na nila yung letter nyo tsaka yung green card nyo, ibabalik nila sa inyo yung green card, pero yung interview letter, kukunin nila yon. Okay? Tapos, pagkatapos na makuha yon, kukunin nila yung first left index finger mo, and then second, yung right index finger mo. Tapos, pipicturean ka nila. Kasi, yung picture na yun ang magiging picture mo sa certificate mo. Okay? Sasabihin nila na umupo muna kayo dun sa waiting area para tawagin yung pangalan nyo ng officer na mag-i-interview sa inyo. So, sa akin, based sa experience ko, siguro mga 5 to 10 minutes lang ang hinintay ko after kong mag-check-in, tapos tinawag na ako ng officer. So, thank God kasi yung officer na nakahandle sa akin is mabait, kaya pray always. Before your interview, pray. And then after your interview, pray. And thank God na especially successful. Lahat naman na nasa will niya. So, like what I said, after a few minutes, the officer that will interview you will call your name, with of course your first name, last name, and then bring you to the interview room. And then after that, the officer will ask you to put your things on the chair. So, siguro may ibang officer na ilagay mo lang yung gamit mo sa upuan, and then you're going to stand lang. You're going to wait for them to tell you na pwede ka nang upo or whatsoever. Basta based sa aking experience, nilagay ko yung gamit ko sa upuan, tapos pinaupo ako, tapos nag-usap muna kami, and then, pinatayo na ako, after a few minutes, or 1 or 2 minutes, pinatayo na ako, tapos pina-raise yung right hand ko, para mag-oath na lahat ng sasabihin ko ay totoo at totoo lamang. Yung officer naman mag-explain sa inyo kung ano yung gagawin niya, explain niya naman. So, sa akin for the interview, ang officer, magbibigay sila ng 10 questions, okay? Sa 10 questions na yun, you have to answer at least 6 questions to pass. Okay? And then, sa akin, siguro mga 4 questions naman kasi nasagot ko talaga. Thank God. Nasagot ko, and then sinabi niya sa good, kasi syempre, nasagot naman. So, nasagutan ko agad. Honestly, mabilis lang. Basta, pag-aral ka lang na mabuti. Before you apply, please make sure na nakikinig ka na sa YouTube. And then, after you apply, of course,
study ka na ng study para pagdating ng interview mo, ready ka na talaga. So, after ng questions, so after ko masagot yung 6 na questions na tinanong sa akin ng officer, stop na siya ng pagtanong sa akin about the civic test, and then nag-start na kami sa N400. Sinabi niya naman, before siya magtanong about sa N400, yung yes or no na sinagot nyo, sinabi niya naman kung ano ang sunod na steps. Okay, so usually sa iba na nakaka-experience or nag-a-apply ng US citizenship, tinatanong sa kanila yung yes or no, tapos di ba may mga deep words sa yes or no natin. So, minsan tinatanong sa kanila kung ano pagkaintindi mo dito sa word na to. So, make sure na bago ka mag-interview, pag-aralan mo, okay? Bago ka mag-interview, pag-aralan mo yung civic test, yung yes or no, and yung mga words na sa tingin mo ay malalim para sa iyo. Para pag tinanong ka, ready ka. So, okay. After the civic test, after the N400 questions, yes or no. So, sasabihin naman sa inyo ng officer na meron kang isusulat sa tablet gamit yung stylus pen, no? So, sa stylus pen, sasabihin niya ng officer, sasabihin ng officer na basahin mo kung ano yung nasa tablet. Okay? And then, sa tablet na yon, pagkabasa mo, sasabihin naman sa iyo ng officer na, okay, ito naman ang isusulat mo sa tablet. So, sasabihin mo yung question and ibibigay ng officer yung answer. At isusulat mo yung answer using the stylus pen. So, after you pass the civic test in 400, reading and writing test, ang sunod naman na gagawin mo is i-review yung mga documents na nandoon sa form mo, yung fill out mo, nandoon. So pag nandoon na, ang itatap mo lang yung scroll up, pag nandoon na, pag na-review mo na yung net information, please make sure na i-review mo kasi yun ang lalabas sa certificate mo. Pag nandoon na, na-view mo na, makikita ka doon na pink tab, tap mo lang yon and then signature. Okay? First, signature, and then after your signature, you have to click submit or hit submit. And then after that, yung officer magsasabi ulit sa inyo na review, review the information, tap the pink color, and then signature again. So, 2 beses kayo magsisignature doon sa gamit ang tablet at stylus pen. Okay? Pagdating naman, okay? So, for example, nagawa mo na yun, di ba? Natapos mo na. So, ibig sabihin, tapos na yung interview mo. So, next, nakadepend na sa officer kung oras na para sa outtaking mo or magi-schedule ng outtaking mo. So, sa akin, based sa experience ko, after noon, sinabihan ako ng officer na congratulations, you passed the civic test, writing, and reading, and then next na is yung oath ceremony mo. Honestly, nabigla pa ako, parang napaganon pa ako kasi di ko talaga ina-expect na mag-oath taking ako same day. So, okay. So, after your review, civic test, after the civic test, and 400, the yes or no, after the reviewing your information, after signing your information that everything is correct, so, and after sabihin ng officer na good for oath taking ka na, so, magbibigay ang officer kung anong floor ang oath taking area. So, sa akin, sa Santa Ana is nasa 3rd floor yung oath taking.
Okay? So, sa third floor na yon, yung nandoon na naka-ready is few people lang. Pero, pag pumasok ka sa room, mag-check-in ka sa officer mismo. Pumunta ka mismo sa officer kasi yung officer, first officer na nag-interview sa inyo, kukunin yung green card mo, yung passport mo, and bibigyan ka ng paper na congratulations nga, nakapasa ka. So, yung passport, ibabalik sa'yo, and then, yung green card at yung paper na white na sasabing nakapasa ka, ibabalik sa'yo. So, stapler nila, yung white paper na congratulations, you pass, and then, yung green card, may stapler na yan together. Tapos, sa oath ceremony, ibibigay mo yun sa officer. Tapos, yung officer, kukunin nila yung green card mo, tapos yung white paper na binigay sa'yo ng first officer, yun lang sa'yo na yun. Sa'yo na yun. So, itago mo na lang. So, pagdating sa oath-taking room, so, ayun na, naibigay mo na yung green card mo, di ba? Yung officer, sasabihin ng officer na, sige, umupo ka muna, and then, nag-wait kami ng ilang minutes. Kasi naghihintay pa kami ng ibang tao. So, after a few minutes, na paghihintay namin ng ibang mag-oath-taking, pinatayo na kami, tapos, pinaraise na yung right hand namin, tapos, ang sabi ng officer, sundan lang namin siya sa sinasabi niya. Pero, kahit sinusundan namin siya sa harapan, meron namang TV na nakasulat yung Oath of Allegiance. Okay? So, babasahin mo lang. Makikinig ka kung ano sinasabi ng officer sa harap, tapos babasahin mo yung nandun sa harap. Okay? So, after ng oath-taking, honestly, sa oath-taking naman, before mag-take ng oath-taking, i-explain sa'yo about the certificate, about the brochure, and everything, about filling out the passport, and everything. I-explain nila yan sa'yo. And then, okay, after ng oath-taking, after ng oath-taking, ibibigay na sa'yo yung certificate mo. At don't forget, yung certificate mo of naturalization, i-signature mo siya, tapos pagdating mo sa bahay, i-xerox mo. It's up to you if kahit ilang beses mo i-xerox. Basta kailangan mong i-xerox para, ayun ang utos ng ano sa amin, ng tip ng officer na i-xerox when you get home. So, ayun na nga, syempre, sinerox ko na. Tapos, binabasa ko na, basahin mo yung nasa brochure. Kasi mas maganda yung basahin mo. Tapos, apply ka na rin for passports. It's up to you if you want to apply there na or the next day or whenever you want to apply. Tapos, so binigay na sa amin yung certificate. Okay, one more thing. Di mo na kailangan bumili ng flag. Di mo na kailangan bumili ng flag. Ito, maganda to kasi malaki. Binigay ito sa akin ng kaibigan ko. Di mo na kailangan bumili ng flag kasi sa certificate na ibibigay sa inyo, naka-include doon yung maliit na flag. Ito yung flag na binigay sa amin. Included siya sa certificate na binigay sa amin. So, ang binigay sa amin certificate, yung brochure, itong flag, tsaka itong letter, and of course, yung certificate may envelope naman na yellow na binigay sa amin. So, naka-envelope naman. So, ilalagay mo na lang sa envelope. So, after ma-signature yung certification, tapos na, yung oath-taking, tapos na. So, ang gagawin mo na lang is magpa-picture ka na lang kung gusto magpa-picture doon sa tarpaulin na I'm an American citizen today. And then, with your flag, pag nag-picture ka, wag mo nang picture ng certificate of naturalization mo para safe. So, ikaw na lang mag-picture with your flag if you want. And then, ayun, after taking your picture, pwede ka nang umuwi. So, ayun. So, good to go ka na. And then, when you get home, pwede ka nang mag-xerox ng certificate of naturalization mo, tapos itago mo na. So, ayun. So,
Ano naman tayo doon sa pag-interview? Yung hiningi, again, yung hiningi sa, doon sa interview ko mismo. Sorry kung bumalik tayo about sa interview. Sa interview, hindi ako hiningian ng kahit anong documents. Ang hiningi lang sa akin is yung passport, green card, and interview letter. And make sure na masagot mo lang lahat ng questions. To pass, in the reading and writing, kailangan mo masagot yon to pass. Once again, yung tip ko is make sure na mag-study ng 2008 version, nasa website naman siya ng civic test. Study the civic test 2008 version, and then study the yes or no, and also study yung words na sa tingin nyo mahirap sa inyong i-explain. Kasi may mga officer daw na nagtatanong talaga. Pero sa akin, thankfully, hindi ko naman siya na-experience. Kasi talagang nice, friendly yung officer na handle sa akin. So, ayun. So, ayun lang. I know you'll be next. Again, don't forget to study very well. Please make sure na ma-master mo talaga siya. Ang tinanong sa akin lang naman, basic questions. Pagdating naman pala guys sa questions, nakalimutan ko na, basta 6 yung tinanong sa akin, tapos sinabi ko naman sa inyo na. So, ayun na. Basta, pag-aralan nyo yung USCIS questions, madali lang naman. Tapos, some basic information nyo like full name, your birthday, and your telephone number, and your address, your work, how long have you been working to your job, and I think that's it. Or kung meron man talagang few questions lang talaga. Kasi ang ginawa ko nung nag-submit ako ng mga documents, nilagay ko na lang talaga yung mga documents doon. Parang sabi ko nga, para din ako hingian ng documents. Kaya sinend ko na nung nag-apply ako ng citizenship. So, ganun lang. Kaya sabi ko, it's better to send all the documents that you have than asking you for a proof. Okay, so mas maganda yun, 'di ba? So, okay, have fun everyone, and I hope na kayo nang sunod. Bye!